Breaking news, Egypt naglabas na ng proposal para kontrahin ang plano ni Donald Trump na ilipat ang mga Palestinian mula sa Gaza at bigyan na maayos na tirahan sa mga kalapit nitong bansa. At ayon nga sa mga plano ng Egypt, ay nais nilang manatili ang mga Palestinian sa Gaza habang pinangungunahan nila ang pangangasiwa sa pansamantalang matitirhan ng mga Palestinian sa Gaza sa pamamagitan umano ng paglilinis sa ilang bahagi ng rehiyon at paglalagay ng mga container-type housing facilities gaya ng nasa video para sa mga ito. Kaya naman walang duda na napakalaking tulong nito para sa mga Palestinian mula sa Gaza. Subalit ang planong ito ay tiyak na hindi magiging pangmatagalan dahil ang Hamas at mga Palestinian ay magkakasamang namumuhay sa Gaza. Kaya't sa madaling salita, ang mga pansamantalang pabahay na ito ay maaaring tirhan lamang din ng mga teroristang grupo. Habang nililinis ng Egypt at iba pang mga bansa ang nawasak ng digmaan sa rehiyong ito at mangyayari lamang ito kung papayag ang Israel sa pangmatagalang tigil putukan laban sa Hamas mula sa rehiyong ito. At kung sakali man na pumayag ang Israel at muling maisaayos ang Gaza, ay mangangahulugan lamang ito na muling makababalik ang Hamas sa mas maayos na estado ng rehiyon nila kung saan ay magkakaroon sila ng mga panibagong tahanan, malawak na suporta mula sa napakaraming bansa sa mundo at muling mapalalakas laban sa Israel ang kanilang grupo. Kaya naman malabo pa sa sabaw ng pusit na pumayag ang Israel na magkaroon ng pangmatagalang tigil putukan sa rehiyong ito dahil ang nais ng Israel ay tuluyan ng burahin ng impluensya ng Hamas sa rehiyong ito dahil sa loob ng napakahabang kasaysayan ay paulit-ulit lamang nangyayari ang mga kaganapang ito. Kaya't bagamat tila nga ay maganda ang plano ng Egypt para tulungan ang mga Palestinian sa Gaza, ay malinaw na magsisilbi pa rin itong banta para sa Israel na maaaring humantong lamang muli sa pagsiklab ng digmaan at muling pagkawasak ng Gaza na muling maglalagay sa mga inosenteng Palestinian na maghirap dahil sa giyera. Kaya't hanggat may Hamas sa rehiyong ito, ang kapayapaan ay malabong makamtan ng mamamayan ng rehiyong ito. Kaya't hindi imposible na ang nakikisimpatya lamang at miyembro ng Hamas ang nananatiling ayaw lisanin ang lugar na ito dahil walang ibang kapayapaan para sa kanila kundi alisin ang kapayapaan ng mga Hudyo. Ang effort ng Egypt para mapanatili ang mga Palestinian sa Gaza ay malinaw na magsisilbing malaking bagay para sa kanila dahil bukod sa hindi na nila kakailanganin pang magdagdag ng mga Palestinian sa kanilang bansa, ay maaari pa nilang mabawasan ang mga ito sa pamamagitan ng pagbabalik sa kanila patungo sa Gaza at sa paraang ito ay mababawasan ang anti-government sa bansa nila. Kaya't ganoon na lamang ang pagnanais ng Egypt na manatili ang mga Palestinian sa Gaza. Bukod pa riyan ang malaking bahagi ng paglilipat ng mga Palestinian sa Gaza ay obviously kakailanganing i-absorb ng Egypt dahil sila ay nagtataglay ng napakalawak na lupain na higit sa 3 beses na laki ng Pilipinas na mayroon lamang mas maliit na populasyon kaysa sa Pilipinas. Kaya't napakalawak ng bansang ito para lamang sa karagdagang higit sa 1 milyong Palestino. Gayunpaman dahil nga ang mga Palestinian sa bansa nila ay kadalasang pinagmumulan ng mga protesta laban sa kanilang gobyerno, ay tila nga dalang-dala na ang Egypt na kupkupin pa ang mga ito. Kaya't pilit na lamang nilang ipinapakita sa ibang pamamaraan ang pagtulong sa mga Palestinian sa rehiyong ito sa pag-asang wala ng karagdagang Palestinian ang makapapasok pa sa kanilang bansa. Sa katunayan dahil sa labis nilang pagtutol na tumanggap ng karagdagang Palestinian sa kanilang bansa, ay nagpahayag pa ang kanilang mambabatas na kapag ipinilit umano ng US at Israel na ilipat ang mga Palestinian mula sa Gaza, ay sasalakay sila sa Israel at sasakupin nila ito sa loob lamang ng 1 araw. Isang pahayag ng isang mambabatas mula sa Egypt na tila ay hindi nauunawaan ang kanyang mga sinabi dahil noon pa man ang pinagsama-samang puwersa ng Egypt, Jordan at Syria na sinuportahan pa ng napakaraming Arab nations laban noon sa Israel, ay natalo pa rin sila kung saan ay 2 beses nang nasakop ng Israel noon ang Sinai Peninsula at ibinalik lamang nila ito sa Egypt.
nang makasiguro silang hindi na ito magiging banta pa laban sa kanila. Kaya't kung ninanais man ng Egypt na maglunsad ng pag-atake sa Israel sa panahong ito, ay hindi sila nakasisiguro na sila ang mananalo sa labanang ito, lalo pa at may nuclear weapons ang mga ito at may malakas na ugnayan sa kasalukuyang administrasyon ng US. Nakaisa nito sa planong ilipat ang mga Palestinian mula sa rehiyong ito. Bukod pa riyan, kung aatake ang Egypt laban sa Israel, ay mas maraming buhay pa ang madadamay sa digmaang ito. Isang hakbang na maglalarawan kung bakit palaging napapalaban sa mga kapitbahay nito ang mga Hudyo. At iyan ay dahil sa pagpipilit ng mga ito na huwag ilipat sa kanila ang mga Palestinian gamit ang naratibong uukupahin lamang ito ng Israel at mga Amerikano. Dahil ang nais ng Arab nations kabilang na ang Egypt ay maipagpatuloy ang two-state solution sa rehiyong ito na dating nasa ilalim ng kontrol ng Britanya, na ngayon ay nahati na sa dalawang estado, kung saan ang paghahating ito ay bunsod ng naganap na Arab Revolt noong 1936, kung saan ay nilusob ng mga Arabo ang mga Hudyo dahil sa naratibong napakaraming lupain ang ibinebenta umano ng Britanya sa mga ito, kung saan bago pa man mapalaya ng Britanya ang rehiyong ito mula sa kontrol ng Ottoman Empire, ay nangako na ang Britanya sa mga Hudyo na tutulungan nila itong magkaroon ng sariling estado sa bansang ito kapalit ng kanilang pagtulong sa Britanya na matalo ang Ottoman Empire noong mga panahong ito. Sa madaling salita ay pinalaya ng Britanya ang Palestine at mga Hudyo sa paghahari noon ng Ottoman Empire upang magkaroon sila ng sariling mga estado. Subalit ang pagbibigay ng Britanya ng lupain para sa mga Hudyo ay hindi nagustuhan ng mga Palestino dahil noong panahon pa lamang ng Ottoman Empire ay halos lupain lamang ng Muslim ang rehiyong ito at kakarampot lang ang bilang ng mga Hudyo. Subalit dahil nga kaisa ang mga Hudyo sa pagpapalaya sa bansang ito, ay hindi naman siguro masama na makatanggap sila ng gantimpala mula sa Britanya. Bukod pa riyan ay napakalawak pa noon ang nasasakupan ng bansang ito. Subalit dahil ayaw na ayaw ng mga Palestinian makasama ang mga Hudyo, ay nagsagawa sila ng pag-atake sa mga ito. Kaya't nagpatuloy ang paghahati ng kanilang mga estado, kung saan sa umpisa ay maliit na bahagi lamang ng lupain sa rehiyong ito ang napunta sa mga Hudyo, habang mas malaking bahagi naman ito ang napunta sa Jordan. At imbis na magreklamo ang mga Palestinian sa paghahating ito para sa Jordan, ay hinayaan lamang nila ito at patuloy na inusig ang mga Hudyo kahit mas maliit na partition lang ang nakuha ng mga ito. Kaya't nagpatuloy ang mga labanan sa pagitan ng dalawang grupo na humantong sa paulit-ulit na pagkatalo ng mga Palestinian, dahilan para mas lumawak pa ang lupain ng mga Hudyo sa kanilang nasasakupan. Kaya't napakalinaw sa buong kasaysayan na walang katapusan ng mangyayaring digmaan, habang hindi natatanggap ng mga Palestinian na ang mga Hudyo ay nais lamang din ng kapayapaan, kung saan kaisa sila sa kalayaan noon ng bansang ito. At dito nagmula ang lahat ng mga Hudyo na noon ay kumalat lamang sa Europa dahil din sa malupit na pakikitungo ng Islam sa rehiyong ito, na humantong naman sa malawakang pagpatay sa kanilang lahi noong panahon ng mga Aliman. Kaya't ninais na lamang nilang bumalik sa kanilang lupaing pinanggalingan, kung saan ang mga Hudyo mula sa Europa at gitnang silangan din naman ang may malaking ambag para sa kalayaan ng rehiyong ito, na pilit ipinagkakait ng mga Palestinian ang kapirasong lupa para sa mga Hudyo, na humantong naman sa pagkakabaliktad ng sitwasyon dahil sila naman ang nawalan dahil sa kanilang pagiging agresibo.